Hindi inaasahan ang nangyari sa Iran dahil sa presyon ng Estados Unidos, napilitan ng Tehran na pumasok sa negosasyon na matagal nilang iniiwasan. Ngayong Sabado, ika-25 ng Abril, 2026 ang sentro ng krisis ay nasa Islamabad, Pakistan, kung saan sinusubukan ng mga emisaryo ng Amerika at mga opisyal ng Iran na maghanap ng solusyon para sa digmaan. Napakahalaga ng katapusan ng linggong ito. Gusto ni Trump na isuko ng Iran ang pinayamang uranium nila at payagan ang malayang galaw ng langis sa Hormuz. Ayon kay Donald Trump sa Reuters, naghahanda ang Tehran ng alok para tugunan ang hinihingi ng Amerika. Nakabiglang balita dahil hindi lang technical ang programang nuklear para sa rehime ng Iran. Isa itong bandilampang politika, sandata ng presyon at simbolo ng paglaban na ginagamit ng Tehran mula pa noong Rebolusyong Islamiko ng 1979. Ikukuwento ko lahat ng yan sa'yo, pero ngayon mag-subscribe ka muna sa channel para laging updated at makatanggap ng impormasyon sa real time na may mataas na kalidad at kredibilidad ni Milson Alves. Ganito ang nangyayari. Sa loob ng maraming taon, itinuring ng revolusyonaryong gwardiya ang pagpapayaman ng uranium bilang isang pulang linya. Simple lang ang mensahe. Maaring dumanas ang Iran ng mga parusya, pambobomba, pagkakabukod at mga krisis, pero hindi nito bibitawan ang tinatawag nitong estratehikong karapatan. Ngayon, ang diskursong ito ay may balakid na hindi kayang balewalain ng Tehran. Napapaligiran ng ekonomiya, naipit ang langis, nanganganib ang paglalayag at ang panahon ay nagsimulang kumampi laban sa rehimen. Ang impormasyong napapabigat palalo sa sitwasyon ay nadmula sa International Atomic Energy Agency. Ayon sa ulat na nakita ng Associated Press noong Hunyo 13, 2025 ang Iran ay may 400 at 40.9 kilo ng pinayamang uranium sa 60%. Ang antas na ito ay mas mababa kaysa sa 70% na ginagamit para sa material na pang-militar. Itinuturing itong maikling technical na hakbang papunta ron. Itinuro rin ng ahensya na mga 42 kilo ng material na ito kung lalo pang payayamanin ay maaring sapat na para sa isang malakas na bombang atomika. Ibig sabihin, hindi ito simbolikong reserba. Isang estratehikong yaman na naipon sa maraming taon at nayo'y sentro ng negosasyon sa gitna ng matinding presyon. Nagbago ang sitwasyon dahil pinalitan ng Estados Unidos ang loika ng pambobomba ng loika ng pagsakal. Imbes na umasa lang sa pag-atake sa mga pasilidad nuklear sa ilalim ng lupa, hinigpitan ng Washington ang pinakasensitibong bahagi ng rehimen, ang kipot ng Hormuz. Ang kombinasyong ito ay lumikha ng dobling epekto. Nahirapan na ang Tehran na ibenta ang kanilang langis pero naramdaman din nila ang bigat ng krisis na tumama sa pagkain, gamot, pataba, piyesa ng industriya at mga rutang pangkalakalan. Dito nagiging mapaminsala ang katotohanan ito para sa revolusyonaryong gwardiya. Maaring gamitin ang pinayamang uranium bilang panakot pero hindi nito napupuno ang mga tangke ng gasolina, nababayaran ng sahod, natitiyak ang pagkain sa lungsod o nasusuportahan ng ekonomiyang nakatigil. Sa Islamabad, kitang sinusubukan pa rin ng Tehran na magpalipas ng oras sa negosasyon. Sinabi ng kalihim ng Iran na si Abbas Araghchi na may reserbasyon siya at hindi tatanggapin ng Iran ang labis na hinihingi ayon sa diplomatikong source ng Reuters. Gayunpaman, ipinapakita ng presensya ng Iran sa Pakistan na epektibo ang presyon. Hindi nakikipagnegosasyon ang Tehran para sa kaginhawaan, kundi dahil ang krisis ay direktang banta sa kaligtasan ng kanilang sistema. Ang Amerika ay gumagamit kina Steve Witkoff at Jared Kushner bilang sugo ni Trump habang sinusubukan ng Iran na gamitin ang Pakistan bilang tagapamagitan para maiwasan ang direktang pag-uusap na magmumukhang pampublikong pagsuko. Sa likod ng eksena, mas malaki ang problema ng Iran. Hindi iisa ang tinig ng rehimen. Nandoon si Pangulong Masoud Pezeshkian na pinipilit ng humihinang ekonomiya, pagod na mamamayan at digmaan na nagsara ng mga paliparan, nagpatigil ng mga ruta at nagpakalat ng takot. Sa kabilang banda naman ay si Ahmad Vahid, ang komandante ng Revolusyonaryong Gwardiya na ayon sa mga kamakailang pagsusuri ay siyang taong lumakas ang impluensya sa loob ng estruktura ng kapangyarihan at nagtulak sa rehimen na maging mas matigas ang paninindigan. Iniulat ng Critical Threats Project noong Abril 24 na sina Vahid at ang grupo niya ang pumigil sa mga pagtatangka ni Mohammad Bagher Ghalibaf at ibang pragmatikong personalidad na baguhin ang direksyon ng Tehran. Sila ang pangunahing leader, lalo na sa ekonomiya.
Ang hidwang ito ang napapaliwanag kung bakit delikado ang sitwasyon. Para kina Peseshkin at mga pragmatiko, nakakahiyaman isuko ang bahagi ng programang nuklear, ngunit napapanatili nito ang rehimen. Para sa Revolusyonaryong Gwardiya, ang pagsuko ay sumisira sa kwento ng lakas na nagpapanatili ng kanilang autoridad sa loob ng mga dekada. Kontrolado ng organisasyon ng sektor ng ekonomiya, may impluensya sa seguridad at politika at sinusuportahan ang mga kaalyadong grupo sa gitnang silangan. Umatras na ngayon ang Iran at ang tanong na umaalingawgaw sa Tehran ay hindi maiwasan. Para saan ba ang lahat ng sakripisyo, matinding panunupil at napakaraming pangakong paglaban? Naitala rin ng Reuters na nagpakita ng pagdududa si Trump kung sino talagang namumuno sa Iran sa mga oras na ito. Nang tanungin kung kanino nakikipagnegosasyon ng Washington, sinabi lang niya ng Estados Unidos ay nakikipag-ugnayan sa mga taong namumuno ngayon. Mabigat ang pahayag na ito dahil nakikita ng White House ang totoong pagkakahati sa pamunuan ng Iran. Kapag napansin ng dayuhang kapangyarihan ng hidwaan sa kalaban, mas malaki ang epekto ng bawat pagpuwersa. Sa kipot ng Hormuz naganap ang bangayan at sumali na rin ang Pransya sa usapan. Sinabi ni Emmanuel Macron ngayong Sabado na nagsusumikap siya para sa ganap na pagbubukas muli ng daanan sa mga susunod na araw o linggo na may kalayaan sa paglalayag at paggalang sa internasyonal na batas. Binanggit sa ulat ng Reuters ang babala ni Patrick Pouyanné ng Total Energies na ang matagal na pagkaantala ay maaaring magdulot ng kakulangan ng enerhiya sa mundo, lalo na sa Asya. Ipinaalala niya na halos 1/5 ng langis at gas ng mundo ay dumadaan sa Hormuz. Itinuturo ng International Atomic Energy Agency na mayroong stock, malaki ito at kailangan ng beripikasyon. Maaring malaki pa rin ang agwat sa pagitan ng anunsyo, panukala at pagtupad. Sa puwang na ito, pwedeng subukan ng Revolusyonaryong Gwardiya na magpaliban, magtago, makipagnegosasyon ng paisa-isa o gamitin ang issue para sa mga konsesyon. Gayunpaman, binago ng presyon ang laro. Matagal ang tanong kung lalapit ba ang Iran sa pagkakaroon ng sandatang nuklear. Ang tanong ngayon, kakayanin pa bang magpatuloy ang rehimen sa kabila ng gastos ng ambisyong ito? Ang pagharang sa Hormuz ay nagdala ng technical na usapan sa krisis ng kaligtasan. Ang uranium, dating panangga, ngayon ay pabigat na. Mahigpit na binabantayan ng Israel ang lahat ng ito. Ang mapapatunay ang pag-alis ng pinayamang uranium ay mapapababa sa pangunahing estratehikong pangamba ng Israel nitong mga taon. Ang mga bansa sa Golpo ay nagmamasid ng may ginhawa at pag-iingat, alam nilang ang huminang Iran ay maaring umatras sa negosasyon. Pero maaari rin itong kumilos ng hindi mahulaan kung magpa siyang Revolusyonaryong Gwardiya na gawing dahilan ng pagigting ang kahihiyan. Sa huli, pinapili ng Estados Unidos ang Iran sa mahirap na desisyon. Ilang dekada ring umasa ang rehimen na sapat na panakot sa mga kalaban ang kanilang uranium at geographical na lokasyon. Ngayon, ang dalawang barahang yon ay naging presyon laban sa kanya. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves. Susunod!